Hello, tutorial muna tayo. So today, kumuha kami ng cohabitation certificate ng partner ko sa barangay. Dahil meron silang pre-HMO sa trabaho, at dahil hindi pa kami kasal, so pwede niya akong i-apply as beneficiary dun sa kanilang HMO. So kumuha kami sa barangay ng cohabitation certificate. So ang unang pinagawa sa amin is kumuha ng sedula. So pareho kami kumuha ng sedula, pero dun sa cohabitation certificate, ang nilagay lang na sedula number is yung sa partner ko. Tapos parang nagbayad lang kami ng 36 pesos for the certificate. So kung yung mga kung hindi pa kayo kasal nung mga partner nyo, kasi typically yung mga HMO sa BPO tsaka sa mga private company, mostly yung benefits nila like HMO is per single. Pag single ka is una mong dependent is yung family mo, yung parents, and then yung mga kapatid mo. Minsan up to 21 years old to 35, depende dun sa kung ano yung policy nung HMO nyo. Or kung kung kasal ka, syempre una lagi yung asawa and then mga anak. Ngayon kung nasa cohabitation setup kayo, itanong nyo muna sa barangay kung ilang taon yung required, kasi hindi namin tinanong kasi sa amin mga 10 taon na kami. So automatic, yun lang yung tinanong sa barangay, ilang taon na kayong magkasama. Tapos yun lang. Tapos itanong nyo rin sa company kung pwede nyo isama yung mga same-sex partner nyo, kasi yung isa kong trabaho is tinatanggap nila yung same-sex relationship for their HMO. So sayang din kasi yun. So kunin nyo lahat ng benefits ng kumpanya para magamit din ng mga extended kasama nyo sa buhay.